Sa tanggapan ng Department of Agrarian Reform sa Quezon City ang mga magsasaka ng Hacienda Luisita para iprotesta ang umunoy huwad na pamahagi ng lupa ng hacienda. Ngayon ay ikalawang anibersaryo ng desisyon ng Korte Suprema na nag-uutos ng distribusyon ng lupain. Pero hanggang ngayon daw, hindi pa rin lubusang na ipapatupad ito. Mula Quezon City, may ulat on the spot si Claire Delphine. Claire? June at Pia, hanggang sa mga oras na ito ay wala pang balak ang mga magsasaka ng Hacienda Luisita na umalis mula sa kanilang pangangalampag dito sa Department of Agrarian Reform. Kani-kanina nga lang ay sinunog nila ang mga FEG na kanilang dala. Ito yung mga FEG ni na Chris Aquino na siya ngayong Board of Director, kasama sa Board of Director ng Central Azucarera de Tarlac, at ang FEG naman ng kanyang tsuhi na si Pepeng Cuangco. Ito ay matapos walang humarap sa kanilang opisyal ng DAR. Sinabihan daw silang alas 10 ngayong umaga ay magkakaroon ng dialogue pero walang bumababa na opisyal. Pinilit na makapasok ng mga magsasaka ng Hacienda Luisita sa loob ng DAR compound kaninang alas 7 ng umaga. Yung Merkules pa sila rito. Second anniversary ng Supreme Court ruling na nag-uutos sa distribusyon ng lupain ng plantation sa mga magsasaka. Pagmamay-ari ng pamilya ni Pangulong Aquino ang sugar plantation sa Tarlac. Pero ayon sa Malacanang, matagal nang nag-divest o pinaubayan ng Pangulo ang kanyang share sa hacienda. Bagay na hindi naman pinaniniwalaan ng mga magsasaka dahil hindi raw ito may tatawag na divestment kung ipinasa lang naman daw ni Pangulo ang kanyang interes sa kanyang mga kaanak. November 24, 2011 sa botong 14-0, inutos ng Korte Suprema na ibigay ang may 5,000 hektarya na lupain sa mga magsasaka. April 24, 2012, nanindigan ang Korte Suprema sa una nitong desisyon at inutos na ibenta sa mga magsasaka ang lupain sa presyo na nakatalaga noong 1989 kung kailan ipinatupad ang Agrarian Reform Law at hindi sa presyo noong 2006 na gusto ng mga Cuangco. Pero hanggang ngayon daw, wala pang nangyayari sa Supreme Court ruling na ito. Hindi pa rin daw naibahagi sa kanila ang lupaing matagal na nilang inaasam-asam. Agad namang nagpadala ng anti-riot police ang Quezon City Police District para kontrolin ang mga magsasaka. June at Pia, sinisikap din nating makuha ang pahayag ng mga opisyal ng Department of Agrarian Reform. Pero sa ngayon, ang sabi sa atin ay wala raw dito si Secretary De Luz Reyes. Pia? Claire, so hanggang sa mga sandali ito, yung mga nakikita namin sa iyong likuran, sila yung mga kasama kanina doon sa pagprotesta at pagsugod dyan sa Department of Agrarian Reform. Hindi ba sila aalis or meron ba silang itinakdang pakikipag-usap sa pamunuan ng DAR? Hanggang sa mga oras nga ito, Pia, nandito pa sila. Yung iba sa kanila, nag-break lang ng konti para kumain. Pero yung grupo, nandyan pa rin nakatayo at every now and then, nagkakaroon ng noise barrage. No? Ang gusto nilang mangyari, harapin man lang sila ng opisyal, kahit sinong mataas na opisyal ng Department of Agrarian Reform. Dahil wala nga raw talagang nangyayari sa distribution ng lupain na para sa kanila. At ito nga ang kanilang pinanawagan, lalo na kay Pangulong Aquino na umaksyon din sa matagal na nilang ipinaglalaban na magkaroon ng pagmamay-ari sa lupaing dapat raw ay para sa kanila. Pia? Okay, Claire, abangan namin ang magiging pahayag ng Department of Agrarian Reform. Maraming salamat sa iyo, Claire Delphine.